Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa force systems. Now, meron tayong nakasulat dito, concurrent forces, non-concurrent forces. Anyway, pag-uusapan lang natin ito after ng ating discussion. Now, before we proceed to these forces, kailangan muna nating talakayin kung ano nga ba ang tinatawag na force. Ano ba ang tinatawag na force? Okay. Ang tinatawag na force, according dito sa textbook definition na nabasa natin kanina, it is the action of one body to another body. In other words, ito daw ang lakas na ini-exert ng isang bagay sa isang bagay. So, ang karaniwang example natin is, let's say meron tayong malaking wall, or kung gusto mo, building, or wall na lang. Now, meron tayong mama dito, ito si mama. Tinutulak niya yung wall. Alam natin na malakas yung wall. Mahirap tumbahin, di ba? Now, tinutulak ng mamang ito ang wall natin, pero hindi natin nakikita ang force, di ba? Hindi natin nakikita ang lakas na ini-exert nitong mama sa wall na ito. Pero ang alam lang natin is pumupula ang mukha nitong si mama, di ba? Pumupula, malapit ng merong pumutok dito. Okay, sana walang pumutok. Okay. Now, itong si mama, habang ini-exert niya yung lakas niya dito sa wall, na alam natin na hindi ito matutumba, sinasabi natin na itong mama is nag-exert ng force. Pero ang tanong natin is, nakikita ba natin yung force? Ang sagot is klaro, hindi. Bakit? Kasi ang property ng force is an abstract. Abstract. Kapag sinabi nating abstract, hindi natin nakikita. Okay? Hindi natin nahahawakan, hindi naaamoy. Kapag sinasabing abstract, nararamdaman lang. Intuition. Intuition. Okay? Nararamdaman lang natin ang force. Now, ang problema is kung nararamdaman lang natin itong force na ito, so paano ma-quantify or paano natin mapag-aralan? Kasi mahirap pag-aralan yung bagay na hindi mo nakikita, di ba? So yung mga scientists is naging creative sila. Ang ginawa nila is nag-usap-usap sila, pwede sabihin natin nagchika-chika sila. Ano ba ang gagawin natin dito sa force? Paano natin mapag-aralan? Paano natin ma-quantify? So ang natapos ng chismis nila is ito daw ang convention ng force. Ang force daw para mapag-aralan, para mapag-usapan, para makita ng mga tao, ito ang ginawa nilang representation. Ito klaro sa iyo ito. Of course, alam mo to. Ano yan? Arrow. Ito daw ang representation ng force na abstract. Para mapag-aralan, para makita natin, ito daw ang force. Now, ang importante dito is, kailangan natin malaman ang tatlong karakteristik ng isang force. Okay, first, huwag mong kalimutan. Ito, napaka-importante ito. Ang point of application. Isulat mo, mag-take note ka. Okay, point of application. Application. Ito ang first property. Pangalawang property na importante is yung tinatawag nating magnitude. Ang tinatawag ng magnitude is yung body, itong line, no? Ito from here papunta dito, yan ang tinatawag nating body. So, ito ang tinatawag na magnitude. Kapag sinabing magnitude, ang karaniwang alam ng Pilipino, kapag narinig niya yung magnitude, ang alam lang niya is earthquake. Mabisya. Ang earthquake, of course, ang ginagamit na pang-quantify sa earthquake is magnitude. Pero sa science, dito usually dito sa forces, kapag sinabi natin magnitude, not necessarily earthquake. Ang ibig sabihin ng magnitude is ang, anong tawag nito, mathematical expression. Gaano kalakas itong abstract na ito. Okay? So, medyo complicated yung sa first video ko, which is English. Medyo complicated yung example kasi mga Mike Tyson pa. Huwag mo na yung pansinin. Ito na lang. Ang tinatawag nating magnitude is a mathematical expression. Di ba sinabi natin yung force is an abstract? Hindi natin nakikita, nararamdaman lang. Now, para ma-express natin yung nararamdaman into a number, into a numerical expression, yun ang tinatawag nating magnitude. Di ba? O hindi ko na i-discuss katulad nung diniscuss ko ng mga Mike Tyson doon sa first video. Anyway, tingnan mo lang. English. Now, hindi yun importante. Okay, now. Ang importante is yung pangatlong property, which is yung tinatawag nating direction or sense. Direction or sense. Or, it is represented with, ito ang pinaka-importanting property ng isang force, line of action.
action. Now, ano sir ang tinatawag na line of action? Ang tinatawag na line of action is ganito. Tingnan mo ang line of action ha. Kung extend daw natin itong force, para malaman mo, para mas maging klaro, ang tinatawag na line of action is, kung ito ang force natin, extend natin dito sa left, nakikita mo yung yellow na line, dash line, kung nakikita mo yung force natin is passing through. Kapag sinabing passing through, parang pantay siya doon sa line natin. Tapos extend pa natin dito sa kabila, ito ang tinatawag nating line of action. Okay? Extend mo lang dito sa right, extend lang natin dito sa left, ito ang tinatawag na line of action. Dito, nag-a-act yung force natin. Or kung gusto mong imaginein pa, imaginein mo na itong red na force can freely move dito sa line. As long as dito lang sa line. Okay? It can move. Pero ang direction is papunta sa right. So imaginein mo na that the force can freely move along this line of action. Ito ang pinaka-importanting property. Okay? Now let us move on to this. Yun ang important properties of forces. Then, let us move to this one. Now, meron tayong tinatawag na concurrent forces. Ano ba ang tinatawag na concurrent forces? Okay, ito ay ibigay ko sa iyo. Example. Ang tinatawag na concurrent forces, let's say meron tayong force dito. Force 1. Okay, now, pangalanan natin kasi yung force natin is point of application. Ito ang point of pwede ito ang sabihin natin point of application, pwede rin ito. Okay? Either sa dalawang ito ang point of application. Okay? Kasi merong property yung force na tinatawag na anong tawag nito? Principle of transmissibility. That itong force natin is pwedeng mag-move along its line of action. So pwedeng dito siya mag-act, pwedeng dito mag-act. Walang changes sa effect ng force kapag as long as it is moving along its line of action. Okay? Now, point of application, pangalawa, magnitude. Now, kapag sinabi natin magnitude, ano yung lakas ng force na ito? Okay, so pwede sabihin natin 120 Newton. Pwede sabihin lang natin, magnitude ito, quantification number. Now, let's say meron pa tayong another force na acting dito. Okay? So, ito, since mas maliit ang haba ng force na ito, mas maliit din yung kanyang magnitude. So, pwede sabihin natin mga 75 lang ito, 75. Tapos, meron tayong force na pababa. Okay? Meron din tayong force na pababa. Ganito. Tapos, meron tayong force na pababa. Pwede sabihin natin. Now, let's say, mga 20 lang ito, 20 Newton. Now, kung i-analyze mo itong tatlong force, kapag sinabing force system, dalawa or tatlong forces, or mas malaki pa sa tatlo, okay? Yun ang tinatawag na force system or system of forces. Now, anong napapansin mo na common dito sa tatlong forces? Kung tatanungin kita, anong napapansin mo na common sa kanilang tatlo? Okay. Kung magaling ka, automatic mapipinpoint mo na meron silang common point of application. Di ba sinabi ko point of application is ito, pwede ito. Di ba? Ito ang tinatawag na head, ito ang tinatawag na tail. Either sa dalawa, mga point of application yan. Now, ang point of application nila is meron silang common or common intersection, common point of application. Ilagay natin kasi alam ko na hindi ka marunong mag-take note. Ako na lang mag-take note sa'yo, common point of application. Ito ang tinatawag na concurrent. Now, kapag sinabi natin non-concurrent, ang opposite ng concurrent. Anong tinatawag na non-concurrent? Okay, let's say example ganito. Let's say meron akong force dito. Okay, pwede pangalanan natin ng mga, pwede sabihin ko 100 lang. 100 Newton na lakas, tapos merong isa dito. Meron tayong isa dito. Mabis siya. Anong nangyari ganito? Tapos meron dito, meron dyan. Tapos pwede pangalanan natin ng mga 35 lang ito. Okay, tapos meron tayong pangatlong force na hanggang dito lang siya. Hanggang dito lang. Pwede sabihin natin mga 45 lang ito.
Now, kung titingnan natin wala silang common point of application. Okay? Kung titingnan mo, wala silang point of application. Para malaman pa natin kung ayaw mo maniwala, ganito ang gagawin natin. I-draw mo ito, tapos i-draw mo dyan. I-draw natin yung line of action, kasi kaya ko diniscuss kanina yung line of action para malaman mo. Okay, draw natin ang line of action nito, ito. Ang extension ng kanyang line. Ito rin, i-discuss natin yung line of action nito. Itong pangalawang force. I-discuss natin yung line of action, extend natin hanggang dito lang, hanggang dito. Kung makikita mo, kasi alam ko na ayaw mo maniwala, so pagbibigyan kita ganito. Ito ang line of action. Ito ang line of action. Now, kung titingnan mo, meron bang intersection yung mga line of action nila? Pwede sabihin natin si 100 at saka si 35, meron silang common line of action. Pwede sabihin lang natin. Okay, ito. Pero, hindi kasali sa intersection nila si 45. Di ba? Now, kung titingnan mo rin si 45 at saka si 100, meron silang common line of action. Pero silang dalawa lang. Hindi silang tatlo. Okay? Although, merong intersection yung dalawa, pero yung pangatlo, walang common line of action sa dalawa. Kaya, this is not concurrent forces. Ang concurrent is itong tatlo, yung line of action nila or yung point of application nila is merong intersection na isang point. So, yun ang difference. Sa next video, i-discuss natin yung paano natin malalaman or paano natin isosolve yung mga vectors. Anyway, doon sa pangalawang video natin, which is already uploaded na in English, so yung vectors versus scalar, I think maiintindihan yon. Ano yung pagkakaiba ng vector quantities, ano yung pagkakaiba ng scalar quantities, anong difference nila. Then doon na lang tayo mag-proceed sa paano natin isum yung mga vector quantities katulad ng force. Paano natin sinasum yung forces. So, let us proceed to the next video.